Okay. So, susunod mga kaibigan ng ating pong topic ay eto naman. Naku, ang sabi po ni PCO USEC Attorney Claire Castro, ang daming sinasabi, pero wala tayong nakikitang anumang ebidensya. Kawawa ang mga Pilipino sa mga taong puro fake news. Katulad ng sinabi ng ating Pangulo sa kanyang mensahe, iwasan natin magbigay ng fake news. Kasama na kayo dyan. Kasama na kayo doon. Congressman Toby Chanco. Naku, lagot ka, Toby. Matapang na ikaw ay kinall out ng ating Yusek Claire Castro. Yan talaga ang gusto ko sa ating Yusek Claire Castro, no? Attorney, vlogger na vlogger ang dating, mga kaibigan. Ganyan naman, di ba, yung mga vlogger, talagang tayo ay kino-call out natin kung sino yung dapat na mamulat, no? Yung mga dapat na i-call out para umayos sila sa kanilang buhay. Yan. Kasi mga kaibigan, itong mga Pilipino, tayo mga Pilipino, hindi tayo nasanay sa isang PCO, USEC, no, sa isang sinasabing spokesperson, no, ng PCO or press secretary. Hindi po tayo nasanay na ang ating press secretary ay ganito ka-vocal, ganito ka-bold magsalita. Kasi nasanay po tayo na ang ating press secretary ay, "Good evening, Malacanang Press Corps. Today, we're gonna talk about," nasanay tayo sa mga gano'n, parang masyadong prim and proper, na para bang hindi makabasag ng pinggan, na para bang, kailangan lahat ng mga choice of words ay talagang, maigi na talagang, tinitingnan, na talagang walang ma-o-offend kahit na siguro kaunting-kaunti, talagang talagang ingat na ingat. At talagang very, very, very diplomatic, 'no, na parang hindi talaga makabasag pinggan, parang gano'n yung dating, eh. Pero eto ang ating Yuse Claire Castro, maganda. Kasi bukod sa siya'y attorney, guys, vlogger siya, eh. Kaya mga kaibigan, may diin, merong ano, kumbaga may tapang, 'no, kapagka siya'y nagsasalita. Direct to the point, 'no, straight mga kaibigan, hindi nagmumura. Take note, hindi nagmumura, pero tumatagos sa kaloob-looban ng buto, ng kalamnan, ng atay, ng kidney, ng puso, ng, lungs ng mga DDS. Ibig sabihin mga kaibigan, tumatagos ito, nagnunuot sa, buong katawan, 'no, nananalaytay sa ugat. At sa mga nerve natin, nanunuot mga kaibigan ang bawat salita na binibitiwan ng ating maganda, matalino, talagang straightforward na Yusek Claire Castro. Diyan talaga hinahangaan ko ang ating Yusek, kasi straightforward, o kino-call out niya talaga si Toby Chongco. Kasama na kayo doon, Congressman Toby Chongco. O sinasabi niya, 'no, "Huwag magbibigay ng fake news, 'no, kasama ka na." Toby Chongco. Oy, mahiya ka naman, Toby, 'no? O kinol out ka na ng ating Yuse Claire Castro. Mahiya ka naman. Alam mo itong si Toby minsan iniisip ko, lalaki ba talaga 'to or gano'n? Oo. O hindi natin naano yung mga gano'n, ha, yung mga transgender, 'no, or yung mga, lalaki pero babae ang puso, hindi natin sila pinupulaan, 'no. Pero mga kaibigan, eto kasi si Toby ang daldal guys, grabe. At yung kanyang kadaldalan mga kaibigan, ang dami niyang mga bintang sa ating Speaker Martin Romualdez, gustong-gusto niyang ipakulong, wala naman siyang ibinibigay na mga ebidensya. Kung talagang gusto mong ipakulong si Congressman Martin Romualdez, maghain ka ng matitibay na ebidensya, dokumento, video, text messages, yung mga legitimate at talagang magbigay ka ng ebidensya ng tao, magpresenta ka ng tao under oath. Yung hindi na ano, yung hindi na,
dinidiktahan, 'no? Katulad ni Gutesa na dinidiktahan pa ni Marcoleta kung ano ang sasabihin. "Uy, nakalimutan mo yung, nasa page, ah, nasa page ganito paragraph 20 nakalimutan mo." Oh, tapos titingnan ni Gutesa, "Wala na dito, putol." Oh, tapos ang ginawa pa ni Marcoleta, tumayo at inabot pa kay Gutesa yung papel. 'Di ba? O ilang beses na kayo na nagpe-present ng mga fake witnesses para idiin si dating Speaker Martin Romualdez, pero wala pa rin. Nahuhuli kayo sa inyong mga kasinungalingan, 'di ba? Kaya eto, kung talagang galit na galit ka kay dating Speaker Martin Romualdez at gusto mo talaga siyang ipakulong, isa lang ang puwede mong gawin, magpresenta ka ng mga ebidensya. Baka naman ikaw ang hinihintay para maipakulong si dating Speaker Martin Romualdez, 'di ba? Huwag masyadong madaldal. Oh, kasi guys nagpepresenta na 'yan, magsisenador 'yan, kay Sara Duterte, sa picket ni Sara Duterte by 2028. Magsisenador 'yan guys, ganyan 'yan, oh, 'di ba? Oh, kaya eto mga kaibigan 'no, eto, sa totoo lang 'no, guys, lahat pala ng ginagawa ni, Congressman Toby Chongco, kahit noon yung alyansa, siya pa yung campaign manager, kaya naman pala niya pinabayaan ang alyansa. Kasi ganito naman pala, hindi pala siya full-hearted sa pagkakampanya para sa alyansa ng ating pangulo. Oh, nagkamali siguro yung pangulo natin sa pag-aano, pag-a-assign sa kanya as campaign manager, 'di ba? Oh, kita mo pinabayaan niyang alyansa, pinabayaan niyang OFW, oh, yung mga ano, kita mo, wala sila sa puwesto, yung mga DDS, yung mga Duterte, wala sila sa katungkulan, wala silang makinarya ng administrasyon, pero nakakapagpadala sila, 'no, nakakapunta sila sa iba-ibang mga bansa. Pero tayo yung nasa administrasyon hindi tayo nakakapunta sa iba-ibang mga bansa para mag-campaign. Paano nangyari yun? Kasi nga guys, ang campaign manager nun si Toby. Tapos pinabayaan din natin ang Mindanao, hindi tayo pumunta sa Mindanao para mangampanya sa iba-ibang lugar. Ang sabi ni Toby, hayaan na daw 'yan sa mga Duterte. Oh, kita mo mga kaibigan, 'di ba? Kasi, mahina daw tayo sa Mindanao, may gulay. Hindi ako naniniwala dun. Kasi ang pagkakaalam ko sa Mindanao maraming Marcos. Dahil kami nga, taga Mindanao kami, Marcos kami, 'di ba? Ayaw namin sa Duterte. Oh, 'di ba? 'Yan. So, ang susunod nating, topic ay ito, guys 'no, tingnan ko lang muna yung mga bago tayo pumunta sa susunod na topic, tingnan ko muna yung mga comment dito, 'yan. So, sabi ni Bernie Garcia, "Never again to the criminal, corrupt, traitor, coward, liar, immoral, hypocrite, foul-mouthed, and God-cursing DDS former leader and cohorts. True, never again to Dutertes." Len Len de Los Santos 753, hi po sa inyo. At saka si Nightbot, ang salbahing bot, pa-like-like at bayu-bayuhin natin ang like. Yan. Mag-subscribe na rin po kay Niolo Random News Channel, ang isa pang nating channel. Love ya. Uy, si Nightbot, dilawan pala itong si Nightbot. Nightbot, dilawan ka pala kasi dilaw yung heart mo, Yan. Okay. So, DDS, delusional, do dirty, supporters. At saka si Jean Palomo Sweet Notes. Hi po sa inyo. Salamat sa panonood.
at saka si Old Channel Cutie, semestral system, parang senior high school at college. Oo nga 'no, 'yan. Kamusta ka? Miguel Osamad, mag-ingat ka palagi, Miguel Osamad, 'yan. At, si John Camarde, dapat ma-impeach si Commissioner Garcia, 'yan. Okay 'no. So guys, punta na po tayo sa ating huling topic, 'yan, okey. So, sa atin pong huling topic, guys, ay nagbigay ng paliwanag sina COMELEC Commissioner George Garcia at Ray Bulay kaugnay sa kaso na may kinalaman sa Statement of Contributions and Expenditures, SOSE, ni Senator Rodante Marcoleta noong 2025 midterm elections. Matatanda ang ibinasura ng COMELEC and Bank ang investigasyon laban sa senador batay sa mga umiiral na probisyon ng batas. Ngunit ayon kay Garcia, bagamat ligtas si Marcoleta sa anumang criminal liability, hindi pa tapos ang lahat dahil maari siyang patawan ng kaukulang multa dahil sa kulang na detalye na isinumite nitong SOSE. Ipinaliwanag din ni Garcia ang rekomendasyon ng Political, Finance and Affairs Department ng Komisyon sa pagsasampa ng kaso laban sa mga donors ng mambabatas. Alam mo guys, hindi ko lang alam mo sa totoo lang hindi ko talaga maintindihan guys 'no. Sa totoo lang 'no, paki-explain niyo nga, hindi ko talaga maintindihan, eh. How come na yung tumanggap ng donor at nagsinungaling sa kanyang SOSE, hindi kakasuhan? Pero yung nagbigay ng donor, sila ang kakasuhan? 'Di ba? Kasi merong rekomendasyon ng Political Finance and Affairs Department, PFAD, no? Rekomendasyon nila na pagsasampa ng kaso laban sa mga donors ng mambabatas. Alam niyo guys, hindi ko talaga maintindihan. Baka kayo naintindihan niyo paki-explain niyo nga dito sa topic natin. Kasi tingnan niyo sino ba yung tumanggap? Para sa akin kasi mga kaibigan, kahit meron pa sa'yong magbigay, kung hindi mo naman ito tatanggapin, hindi ka nila mabibigyan. 'Di ba? Parang katulad din yan kay Vice President Sara Duterte, no? Nagbigay siya, envelopes, bawa 9 envelopes. Anong ginawa ni Mercado? Ni Gloria Jumamil Mercado, anong ginawa niya? 'Di ba gusto niyang tanggihan? Pero hindi niya matanggihan kasi yung nagbigay sa kanya, yung nagpabigay sa kanya ay Vice President ng Pilipinas, na boss niya. Pangalawa sa pinakamataas na leader ng ating bansa, boss niya. At iniisip daw niya kung tatanggihan, nakakahiya naman daw kung tatanggihan niya. Isip niya, marami siyang naiisip eh. Kaya ang ginawa niya mga kaibigan, itinago niya muna. Tinanggap niya, itinago niya, hindi niya ginastos. Kasi iba yung kanyang nararamdaman. Bakit ako bibigyan nito bakit siya binigyan yun consistently for 9 months? Anong dahilan? Merong mga questions sa isipan niya guys. Pero hindi niya matanggihan kasi boss niya at pangalawa, Vice President ng Pilipinas. So parang naisip niya, pag tinanggihan ko to, naku, nakakahiya naman, anong masasabi niyan? Sabihin, ano ba naman itong si Gloria, baka, 'di ba? Madami siyang naisip guys. So ang ginawa niya,
Inaccept niya pero hindi niya ginastos. Later on, mga kaibigan, nagtanong siya sa kaibigan niya, "Ano bang puwedeng gawin ko kasi gusto kong isoli, itong mga envelope na 'to." Gusto na niyang isoli. Sabi sa kanya ng kaibigan niya, "Wag mo nang isoli 'yan. Ibigay mo na lang 'yan, i-donate mo na lang 'yan sa isang NGO." Kaya nga mga kaibigan napag-isipan nitong si Yusek, Mercado na i-donate na lang sa NGO, sa isang orphanage. Sa pagkakatanda ko 'no, parang orphanage yun, eh. So, donate na lang daw sa orphanage. So, yan na nga mga kaibigan, pumunta siya doon sa orphanage at buo, buo yung 9 envelopes hindi pa na ano, hindi pa na bubuksan. Pagbigay niya doon sa NGO, sa harapan niya, binuksan yung mga envelopes, 9 envelopes at doon binilang. Naglalaman pala each envelope 50,000. Pagkatapos niresibuhan siya. Meaning to say, para magkaroon ng katibayan na talagang ibinigay niya, na dinonate niya talaga ang 50,000 doon sa NGO. So, gano'n po yung nangyari 'no, kay Yusek Mercado. Patungkol naman dito kay Marcoleta, may nag-donate sa kanya na mga kaibigan daw, inaccept niya. Pero ang nangyari si Marcoleta, hindi makakasuhan, yung nag-donate yun ang makakasuhan. Pero alam naman natin ang nagsusumigaw na katotohanan na si Marcoleta ay nagsinungaling sa kanyang sose. O 'di ba yung sose mahalaga yan mga kaibigan? O 'di ba meron tayong sinasabi nga sa batas natin 'pag nagsinungaling ka sa sose, liable ka diyan. Kahit ba sabihing anonymous yan, eh. Kahit ba sabihing, "Ay, dinonate lang sa'kin ng mga kaibigan ko, ayaw nila pasabi kung sino sila, anonymous yan." Para sa'kin guys 'no, hindi mo puwedeng gamitin na katwiran yan, na, "Ay, si Marcoleta, save ito, hindi ito makakasuhan kasi anonymous, eh. Anonymous yung mga nag-donate, eh, kasi ganito ayaw daw magpasabi, eh." Oh, paano nangyari yun, na yung tumanggap at nagsinungaling sa SOSE, walang kaso, pagkatapos yung mga nag-donate sila ang kakasuhan? Hindi ko talaga hindi ko matarok 'no sa aking isipan 'no, kasi kahit saang parte ko tingnan mga kaibigan, mali yun, eh. Sabi nga, it's two way to tango. Kung hindi niya inaccept yun, eh, hindi naman yun makakapagbigay. Kasi kung hindi niya yun tinanggihan niya, "Ay hindi, ayokong tumanggap ng donasyon." Kasi bawal, eh. May magagawa ba yung mga nagbigay kapag tinanggihan sila ni Marcoleta? Wala silang magagawa, 'di ba? Kaya nga it's two way to tango. Hindi puwedeng kakasuhan mo yung mga nag-donate pagkatapos yung tumanggap ay hindi mo kakasuhan, lalo-lalo na nagsinungaling siya sa sose niya. Kaya sa tingin ko mga kababayan, meron talaga ditong hocus-pocus. Sa tingin ko, inareglo talaga ito. Hindi ko Hindi ako sold dito sa mga paliwanag 'no, ng COMELEC. Hindi ako sold sa mga paliwanag ng COMELEC na ganito ang nangyari kaya hindi nakasuhan si Marcoleta, ganito ang nangyari. Hindi ako sold. Kahit ano pa ang inyong ipaliwanag ng bonggang-bongga, hindi ako naniniwala. Kasi para sa akin, it's two way to tango. Kung kakasuhan niyo yung mga nag-donate, kasuhan niyo si Marcoleta dahil siya ang tumanggap at nagsinungaling pa siya sa kanyang sose. Gets? It's two way to tango. Kung hindi niya tinanggap, hindi naman makakapagbigay yung mga nag-donate. Makes sense? And aminin niyo na lang sa sambayan ng Pilipino. Para para wala na kaming iisipin pa, aminin niyo na lang na nagkaroon dito ng hocus-pocus. Aminin niyo na lang na nagkaroon dito ng areglohan. Para wala na kaming masasabi, gano'n ba may areglohan, o sige, wala na tayong magagawa, ganyan talaga kayo kakurakot, ganyan talaga kayo ka ganyan talaga kayo
hindi sumusunod sa batas, eh. Oh, aminin niyo na lang para kami wala na rin kaming masabi, stop na kami. Oh, kasi alam pupunta ng Supreme Court, kakatigan kaya kami diyan. Oh, alam naman natin, anong ginawa nila sa impeachment ni Sara noong nakaraang taon. Oh, kinatigan nga si Sara dahil dahil lang sa technicalities, sa pag-question sa 1 year rule ban, oh, 'di ba? So, wag na tayong maglokohan, aminin niyo na may nangyaring hocus-pocus diyan. Dahil hindi puwedeng mangyari kahit kailan na yung nag-donate sila ang nakasuhan, yung tumanggap hindi nakasuhan. Hindi puwede yun. Kahit nga 'di ba yung 'pag nagbenta ka ng nakaw, 'pag nagbenta ka ng nakaw na na bagay, halimbawa binenta mo kay Juan yung ninakaw 'no na kotse, binili ni Juan. Si Juan ba hindi makakasuhan? Pati si Juan makakasuhan, yung bumili at yung nagbenta, both ay makakasuhan. It's always two-way 'no, two-way lagi 'yan, hindi puwedeng isa lang. Oo. Kaya mga kaibigan 'no, hindi tayo naniniwala dito. Lokohin niyo ang mga lolo at lelang niyo, lolo at lola niyong mga panot 'no, 'wag kami, hindi kami tanga, hindi kami bobo 'no. So mga kaibigan, maraming maraming pong salamat 'no, guys, dito sa ating live 'no at, bago po tayo magtapos ay shout out muna natin yung mga nandito na mga nagkomento. Shout out natin 'no. So, sabi ni Ricardo Makawiwil Makawiwil 4509, sip-sip yang Toby na yan. Ay sip-sip talaga yan kay Sarah 'no? Korek ka diyan, sip-sip yan. Shout out din kay Remenhil Shimori. Yan, shout out po sa inyo. Shout out din kay ano 'to, Megeronimo 2464 at saka Via Vivar. I like your voice and the way you explain your topic from London, loyalist. Ay marami pong salamat, Via Vivar, watching from West London. Salamat po sa panonood. At maraming salamat din po kay Len de los Santos, 753. Yan. Like niyo po yung voice ko, masyado po akong husky, no? Bedroom voice, no? Hindi ko nga po like yung voice ko kasi masyadong husky, no? Parang hindi girl, hindi girly, no? Yan. So, sino pa ba dito? Sabi ni Old Channel Curie trimestral system. Parang, ayan, nabasa ko lang pala kanina. No, semestral or yung naman sa high school na gagawin daw no sa ating mga hindi lang pala high school no basta sa mga klase no kahit mga elementary ay 3 term na lang no. So parang trimestral. Parang sa college, yan. So, sino pa ba? Okay. Nabasa na yata natin lahat. Yan. Okay, nabasa na natin lahat 'no. So mga kaibigan, maraming maraming pong salamat ngayon sa mga nanood dito po sa ating channel. Paki-follow na rin po 'no, si TPL3, Banat Boy, Mandirigma at saka ako din po, Admin Rich po ano, sa aking YouTube channel at saka Facebook, Admin Rich, Rich Admin TV, Admin Rich TV at saka sa aking TikTok page, Admin Rich din po. Maraming maraming salamat Niolo 'no, sa pag-guest. Ayan naman, nagkamali na naman ako. Maraming maraming salamat Niolo na ako'y i-guest mo dito sa iyong channel 'no. So, every Monday through Saturday, 9 AM, pero 'pag Saturday mga 30 minutes lang ako 'no, kasi meron po kaming collab.
collaboration pagdating ng 9 PM every Saturday po 'no, collab po kami. 5 na yata kami or 4 'no? Tignan lang po natin sa Saturday. So mga kaibigan 'no, every 9 AM abangan niyo po ako dito po sa channel ni Niolo, paki-finger po, paki-bio po ng like. Bye-bye sa lahat po ng mga Pink, Dilawan, DDS at siyempre sa aking mga kapwa loyalists at Marcos supporters. Bye-bye and God bless. This is Admin Rich, commentarista. Bye-bye. Fight fake news, expose the Kakulango. Tanggap, tanggap, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Tanggap, tanggap, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Sara nababali na siya. Sara nababali na siya. Digong masusunog na siya. Digong masusunog na sa tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Puro fake news ang DDS. Puro fake news ang DDS. Mga troll farm, mga kate. Dutites, Dutites. Puro fake news ang DDS. Puro fake news ang DDS. Mga troll farm, mga kate. Dutites, Dutites. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Puro fake news ang DDS. Puro fake news ang DDS. Mga troll farm, mga